Ciao mga char, at ito nga po ang ating problema sa mga panahong ito na buntis tayo magkaroon ng gestational diabetes. At ayan, tapos na nga po ako ng-breakfast kanina. So bago po ako nag-breakfast kanina, nag-check pa po ako ng, ng blood sugar. Ngayon po, pagkatapos ng 2 hours ng breakfast, ito i-check na naman po natin. Kaya samahan niyo po ako. Okay. So ito po yung ginagawa din po natin para sa ating baby. Para naman po, hindi siya maging kawawa kapag lumabas. So, lalagay lang natin po is 2. 2 lang po ang ating ilalagay. So, automatic po siyang mag-iilaw. Ayan, naka-on na siya. So, naikasa na po natin siya. Ang gagawin na lang po natin is dito. Nag-alcohol na din po ako. Ayun. Ayan. Pag ganyan daw po ang para lumabas ang ating tugo. Ayan, habang lumalabas po, pag ganyan. So, titingnan natin kung okay ang ating blood sugar. Sana ma-maintain natin ang ating blood sugar at ayan. Okay. So, ayan, counting na po siya. So, 92. So, ang sabi po is, okay lang atang 92. After ng 2 hours. Basta wag lang umabot ng 120 ba yun o 121. Ayan. So, ngayon, 92 po siya. Susulat po natin siya sa papel na binigay sa atin. Ayan. So, ang ginagawa ko po is 4 times a day po na nagko-control po ako ng blood sugar. Ayan. Ito po yung pagkatapos ng 2 hours kaninang breakfast. Tapos mamaya, pas ako dito kasi may gain. Tapos sa susunod na naman, bago na naman kumain sa gabi. Tapos after 2 hours na naman. Ayan. So, isusulat na natin yung 92. Kaya sa mga gustong magbuntis, nagbabalak magbuntis, ingat-ingat po tayo sa ating mga kinakain, lalo na sa mga soft drinks, lalo na sa mga taratamis. Ayan. And maraming salamat nga po sa panonood, and see you po ulit sa susunod na mga videos. Bye!